tadhana ay sadya nga namang mapaglaro. Dahil kung kailan tila perpekto na ang isang bagay ay sa kanya muling paiikutin ang mundo mo. Yung tipong hindi lahat ng bagay na naisin natin ay ating makukuha. Kung minsan nga ay may mga bagay tayong nakakamit, ngunit may napakalaking kapalit. May darating sa atin na napakagandang regalo ngunit tila may kabayaran. Katulad na lamang ng kwentong ibabahagi sa atin ngayong Sabado ni Rian, na hindi nawala ng pag-asa sa kabila ng napakaraming beses na pagkabigo. Gusto mo na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Rian, 37 years old at kasalukuyang nakatira sa Panganiban, Camarines Norte. Sumulat ako upang ibahagi sa lahat ang aking malungkot at masayang karanasan nang mapunta ako sa lugar na akala ko ay isang simpleng bakasyonan lamang para sa akin. Isang simpleng pagkaligaw na nauwi sa pinakaimposibleng pangyayari sa aking buhay. Papadudot 2 taon pa lang kaming hiwalay noon ng dati kong asawa na hindi ko nababanggitin ang pangalan para na rin sa kanyang privacy. Kasal kami ngunit hindi rin kalaunan ay nagpasya nga kaming maghiwalay sa dahilang hindi na kaming masaya sa aming pagsasama. Idagdag pa na halos palagi na rin kaming nagtatalo dahil sa pressure na ibinibigay sa akin ng mga relatives niya tungkol sa hindi ko pagkakaroon ng anak. 25 years old ako noong magpakasal kami. Civil wedding lang. Masaya naman ang unang 2 taon ng aming pagsasama, Papa Dudut. Ngunit nagbago yon nang ma-diagnose ako na may PCOS. Hindi naman daw ako baog pero napakaliit lang daw ng chance na mabuntis ako. Kaya naman ang asawa ko noon ay kinukonsidera na rin yon na baog ako, lalo pa nang sa daming beses naming sumubok ay hindi talaga kami makabuo, Papa Dudut. Halos naging tampulan ako ng chismis ng mga relatives nila noon. Panay ang tukso nila sa akin noon na wala raw silbi ang matris ko kung hindi rin naman daw ako mabubuntis. Minsan pa nga ay below the belt na ang mga sinasabi nila sa akin na mabuti pa raw na maghanap ang asawa ko ng bagong mapapangasawa yung kayang mag-produce ng anak. Napakasakit noon sa akin, Papa Dudut, at tila wala lang sa aking asawa. Hanggang sa napadalas na ang aming pagtatalo tungkol sa kalagayan ko. At dumating kami sa punto na pareho kaming nagdesisyon na maghiwalay. Pero dahil hindi pa naman aprobado ang divorce noon, ay nananatili pa rin kaming kasal at legal na mag-asawa. Matapos nga naming maghiwalay noon ay iginugol ko ang aking buong oras sa pagtatrabaho bilang sales lady, bilang back office agent. Hindi ako pala kaibigan, Papa Dudut, kaya naman mas gusto kong palagi akong mag-isa, lalo na sa pamamasyal ko sa iba't ibang lugar. Doon lang kasi ako nagkaroon ng peace of mind. Nakakalimutan ko lahat ng problema ko, lalo na ang katotohanang hiniwalayan ako ng asawa ko dahil hindi ko siya mabigyan ng anak. Hanggang sa nag-leave ako sa trabaho para mamasyal sa Bicol. Napanood ko kasi sa TV na may magandang pasyalan doon. Pero bilang bago lamang ako sa lugar na yon ay naligaw ako. Dahil lang nakatulog ako sa bus at nang huminto ito ay lagpas na pala ito sa dapat kong babaan. Ay, nasaan na ba ako? Ano ba to? Ba't wala man lang signal dito kahit isang bar lang? Kung kailan naman kailangan ko ng online map eh.
Nasa bundok na ba ako? Miss? May hinahanap kayo? Ano kasi kuya? Anong lugar ba to? Kasi parang lumagpas na ako sa dapat kong babaan. Barangay Matake to, miss. Saan ka ba dapat pupunta? Parakali sana. Ay, ang layo mo na dun. Ha? Paano ba ako makakapunta roon? Anong pwede kong sakyan? Nako, miss. Probinsya to kaya napakadalang ng mga sasakyan dito. Hindi uso rito ang jeep. Tricycle lang ang transpo namin dito pero hindi ka naman maihahatid sa Parakali. Hanggang sa may bayan lang sila. May pwede bang masakyan sa bayan papuntang Parakali? Baka pwede mag-tricycle na lang ako papunta roon. Meron naman pero anong oras pa lang, miss? Mag-aalas 3 ng madaling araw. Wala pang tricycle na bumabiyahe ngayon. Mamayang mga alas 6 meron na. Naku, may mga hotel ba dito na pwede ko matuluyan kahit ngayong gabi lang? Sorry, miss. Kasasabi ko lang probinsya to kaya walang hotel dito. Wala bang kahit anong pwedeng masakyan dito? Wala bang dadaan na bus dito pabalik? Hapon ang biyahe ng mga bus dito pabalik ng Maynila. Meron naman mamayang alas 5 ng madaling araw kaso mahalang bayad kasi aircon ng bus. Sige kuya, salamat. Maghihintay na lang ako dito hanggang mamaya. Delikado dito sa labas, miss. Di ka kilala rito. Marami pang asong pag-alagala dito, baka makagat ka. Wala naman akong choice kuya. Sabi mo nga walang hotel na malapit dito. Ganito na lang, miss. Kung gusto mo, dun ka muna sa amin. Tapos mamaya kung magliwanag na, tsaka ka mag-abang na masasakyan. Salamat na lang kuya. Okay na ako dito. Nagmamagandang loob lang ako, miss. Babae ka pa naman tapos gantong oras narito ka sa kalsada ng walang kasama. Sasamahan na lang sana kita rito kung di lang ako aahon sa bundok. Aahon sa bundok? Oo, aahon. Aakit ako mamayang alas 5. Kaya nga maaga akong gising kasi mag-iigib ako ng tubig. Mamaya kasi mahina ng tubig sa gripo. Walang gagamiting tubig sa bahay sina mama pag alis ko. Ay sige na kuya, magigib ka na. Naabala na kita ng husto. Di nga kita maiwan dito. Doon ka muna sa amin. Andun sina mama tsaka yung kapatid kong babae. Malapit lang naman dito sa daan. Tsaka wala naman akong balak na masama. Konsensya ko pag may nangyari sa'yo dito. Kung pwede naman kitang patuloyin muna sa amin. Nakakahiya naman sa inyo kuya. Hindi yan, huwag kang mahiya. Mabait ang mama ko tsaka yung kapatid ko. Pwede kang tumabi muna dun sa kapatid ko para makaidlip ka kahit sandali. Mukha kasing ang layo pa na pinanggalingan mo ay. Galing pa nga ako ng Quezon City eh. Di ba nga? Ano? Dun ka muna sa amin. Ipagpapaalam kita sa mama ko. Sige kuya, di bale maghihintay lang ako magliwanag tapos aalis na rin ako. Sige, tara. Sunod ka na lang sa akin at may mga aso sa katabing bahay namin. Tsaka madilim ang dadaanan mo. Baka mahulog ka sa putikan. Buksan mo na lang ang flashlight ng cellphone mo. Sige kuya, salamat ha. Pasensya na rin talaga sa abala. Ayos lang. Cargo de konsensya ko pa kapag may nangyari sa'yo dyan sa labasan. Shoo! Lintik na aso talaga to. Andito na tayo. Pasok ka muna. Di na kuya, dito na lang ako sa labas. Uubusin ka ng lamok dyan. Iba mga gat ng lamok dito sa amin kesa sa Maynila. Baka kasi magalit mama niyo eh. Okay na ako talaga dito kuya. Sige, ikaw bahala. Basta kung antukin ka, pasok ka na lang dito. Ay, teka. Ipagsisindi kita ng katol. Wag na kuya. Sinasabi ko sa'yo. Grabe mga gat ng mga lamok dito. Sige, salamat. Pasensya na talaga sa abala. Salamat ulit dito sa katol. Wala yon. Maiwan na muna kita at mag-iigib pa ako ay. Mamaya bago ko umalis, ibibiling kita kay na mama. Naku, salamat kuya. Buti na lang ikaw ang nakakita sa akin. Papadudot kahit nga hindi ko pa ganong kilala noon si Aris, ay tinanggap ko kagad ang alok niya na tumuloy muna ako sa kanila habang wala pang liwanag. Sa totoo lang ay nagdadalawang isip ako kung tatanggapin ko ba o hindi ang alok niya. Ay naisip ko naman na nakakatakot din naman kung mag-isa ako sa kalsada at madilim pa. May mga aso din sa kalsada na pag-alagala at baka bigla na lamang akong kagatin, lalo pat hindi ako taga roon. Naisip ko din na baka may masamang taong dumaan at baka kung ano ang gawin sa akin. Kahit naman hindi ko pa gaanong kilala noon si Aris, ay ramdam kong mabuti siyang tao. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag pero magaan ang loob ko sa kanya.
Nararamdaman kong ligtas ako kung siya ang kasama ko. Bago nga umalis si Aris para umakyat sa bundok ay ipinakilala niya ako sa nanay at kapatid niya. Pinaliwanag din niya kung bakit ako nandoon at pansamantalang nakituloy sa kanila. Wala namang kahit na anong pagtutol ang nanay ni Aris at todo asikaso pa nga sila sa akin noon. Ipinagtimpla pa ako ng kape ng nanay ni Aris at ipinaghain ng almusal. Nahihiyaman ako ay natuwanan ako sa klase ng pag-aasikaso nila sa akin dahil hindi nila ako itinuring na ibang tao. Naitanong pa nga ng nanay ni Aris na si Tita Wilma kung bakit sa Bicol ko napiling mamasyal. At sinagot ko naman siya na nakita ko lamang sa commercial sa TV, kaya lang ay minalas naman ako na maligaw. Sinabi naman niya na may maganda rin namang pasyalan mismo sa kanilang lugar. At kung gusto ko raw ay magpasama ako kay Aris kinabukasan noon, total ay pahinga nito sa pangunguha ng niyog sa bundok. Dahil na nga rin sa pamimilit noon ni Tita Wilma, ay hindi ako nakaalis papunta sa destinasyon ko. Gusto kasi niya na makita ko muna ang lugar na sinasabi niya. Kaya nga nagpalipas ako ng ilang pang-araw sa kanila at hindi naman nila ako pinabayaan. Nagtiyaga na lamang ako sa signal ng piso wifi nila doon kesa naman sa wala. Pero masasabi ko ngang hindi naman boring ang pamamalagi ko doon. Dahil naroon si Aris para i-entertain ako lalo na kapag hindi ako makatulog sa gabi. Dahil sa dami ng iniisip ko. At kapag hindi nga ako makatulog ay tumatambay ako sa terrace nila habang nag-i-scroll sa social media. At siya naman ay magtitimpla ng kape namin habang nagkwekwentuhan. Puyatan na naman tayo. Ba't di ka pa nagpapahinga? Aalis ka ng maaga bukas, di ba? Di nga ako inaantok eh. Ewan ko ba? Baka naman ayaw mo nang umalis. Mamimiss mo ako, no? Ayan ka na naman sa mga biro mo. Mamimiss ka dyan. Di pa pwedeng di lang makatulog? Biro nga lang. Ba't ba di ka makatulog? May problema ka ba? Share mo naman sa akin. Wala naman. Naisip ko lang na mamimiss ko tong lugar na to. Sinasabi ko na nga ba eh. Kunwari ka pa. Tigilan mo nga ako. Seryoso ako rito eh. Oh, sige na. Tuloy mo na. Alam mo ba yung feeling na mapunta ka sa isang lugar na wala kang kakilala? Pero ilang araw ka pa lang nandun, parang ilang taon na, yung ganun. Di ko alam. Dito lang naman ako sa lugar namin, hindi ako maalis. Takot akong lumuwas ng Maynila. Bakit naman? Basta, di naman ako gaya mo na kahit saan yata mapadpad, di ka ma-homesick. Ibahin mo ako. Simula na magkaisip ako, andito na ako hanggang ngayon. Ni minsan di ako umalis sa lugar na to. Hindi mo ba gustong makarating man lang sa ibang lugar? Bakit pa? Dito pa lang sa lugar namin, kontento na ako. Ayaw mo bang magkaroon ng ibang trabaho bukod sa pagkokopra? Hindi mo ba naisipang subukan ng ibang trabaho? Sa totoo lang, hindi. Kontento na ako sa trabahong meron ako. Bakit kamo? Kasi simulat sa pool, ito na ang bumubuhay sa amin. Mahirap, oo. Pero kung tutuusin, sapat na para mabuhay kami. Siguro sa iba, minamaliit ang trabaho namin. Pero hanggat kaya kaming buhayin ng trabahong to, wala kaming pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Pare-parehas lang naman kaming kanin ang kinakain. Nakikita ko nga. Hindi nga naman kayo hirap sa pamumuhay. Hindi talaga. Ang mga tao rito, basta masipag ka, di ka mahihirapan. Pero kung tatamad-tamad ka, talagang mahihirapan ka. Dito nga basta masipag ka magtanim ng mga gulay at prutas at mamingwit ng isda dyan sa ilog o mangisda sa dagat, may kakainin ka. Sa Maynila, lahat binibili. Bigas at kuryente lang ang kalimitang pinoproblema namin dito. Ang tubig hindi. Kita mo naman, libre ang tubig sa amin. Para sa lahat. Kaya mas gusto kong manatili dito kaysa lumuwas ng Maynila. Sa bagay, ang mahal pati ng mga bilihin sa Maynila. Ay siya nga. Tsaka dito, sariwa ang hangin. Tahimik ang paligid. Di uso dito yung mga magkapitbahay na nagbabangayan. Magkasundo lahat ng mga tao rito. Aminin mo, nagustuhan mo na rin dito, no? Oo, wala naman akong aayawan sa lugar na to eh. Kaso may buhay ako sa Maynila. Kaya nga. Ay, siya nga pala.
Ilang araw ka na rin dito pero wala ka nababanggit tungkol sa pamilya mo. Buti pinapayagan ka nalang mamasyal kung saan-saan na mag-isa. Runaway ako. Maaga akong nag-asawa kaya tinakwil ako ng pamilya ko. Naku, may asawa ka na pala. Pasensya na. Nagbibiro pa ako sa'yo ng kung ano-ano. Ayos lang. Kasalanan ko rin naman kasi hindi ko nasabi. Di rin naman ako nagtanong. Buti pinayagan ka ng asawa mo gumala. Hiwalay na kami. 2 taon na. Kaya lang, kasal kami kaya mag-asawa pa rin kami sa papel. Ba't naman kayo naghiwalay? Na-fall out of love sa isa't isa. Lagi na kami nagtatalo at lagi nakikialam ang mga relatives niya sa mga desisyon naming mag-asawa. Nakaka-pressure. Palaging kailangan ko magpa-impress sa kanila kahit hindi naman dapat. Anak ba? Meron kayo o wala? Naku, tuloy na lang natin bukas. Inaantok na ako eh. Ay, sige. Matulog ka na. Ako na bahalang magpasok nitong mga tasa sa loob. Papa Dudut, nagpanggap nga ako na inaantok na dahil napaka-sensitibong topic ang tungkol sa anak. Buti na lamang at hindi na siya nag-usisa pa noon at hinayaan na lamang ako na pumasok na sa loob para matulog. Mabait si Aris at hindi ko alam kung bakit napakagaan talaga ng loob ko sa kanya noon. Kaya lang ay natatakot ako mag-open sa kanya ng tungkol sa kalagayan ko. Papa Dudut, habang nakahiga nga ako noon ay hindi pa rin ako makatulog dahil sa maiksing panahon na inilagi ko kina Aris ay totoong napamahal na ako sa lugar. Tahimik at payapa ang buhay noon pero naisip ko na kailangan ko nang gumising at bumalik sa realidad ng buhay ko, na may buhay akong iniwan sa Maynila. Kinabukasan nga, Papa Dudut, ay maaga akong ginising ng mama ni Aris dahil baka maiwanan ako ng bus ng biyahe pabalik sa Maynila. Pero sa parakali pa rin ang tuloy ko noon dahil sayang naman kung hindi ko masisilayan kahit sandali ang ipinunta ko roon. Itinuro naman sa akin ni Aris ang babaan ko kung sakali. Pero bago pa nga ako makaalis noon, ay hiningi pa ni Aris ang number at social media account ko para kung sakaling maligaw daw ako ulit ay may mapagtatanungan ako o kaya naman ay may mahihinga ng tulong kapag nagkaroon ng problema. Papadudod sa tulong nga ni Aris ay maayos akong nakarating sa aking pupuntahan at hindi ako naligaw man lang. Malaking bagay talaga ang pagmamalasakit sa akin ni Aris. Ang akala ko nga noon ay doon na magtatapos ang ugnayan at komunikasyon naming dalawa. Ngunit mali pala ako ng akala. Umpisa pa lang pala yun ng pagiging mas malapit namin sa isa't isa. Lalo na nang halos maya't maya ay lagi kaming magka-chat o kaya naman ay minsan ay tumatawag siya. Hindi siya nauubusan ng mga kwento na talagang nakakaaliw. Lalo na kapag mga kwentong barbero ang kinukwento niya sa akin. O tapos, ano pa? Eto naman. May doktor. Nagpanggap na may sakit. Kasi may chismis siyang narinig na may albularyo daw na magaling manggamot. Mas magaling pa sa kanya. Tapos? Di sabi ng doktor, masubukan nga tong albularyo na to kung magaling talaga. Nagpanggap siya na walang pang-amoy. Nagpunta siya dun sa albularyo. Sabi nga niya wala siyang pang-amoy. Binigyan siya ng tubig ng albularyo. Pero alak pala yun. Ay sabi baga ng doktor, alak naman to ay. Sabi ng albularyo, ay magaling ka na niya. Tapos kinabukasan, nagbalik yung doktor. Nagpanggap naman siya na bulag. Binigyan siya ng 100 ng albularyo. Sabi, eto 500, magpa-check up ka sa doktor. Sabi baga ng doktor, 100 lang to ay. Sabi ng albularyo, ay magaling ka na niya. Yung doktor, di na nagbalik. Magaling daw yung albularyo. Ano pa? May joke ka pa dyan? Wala na. Pang-10 joke ko na yan. Mangangalap pa ako ng maraming joke. At saan ka naman mangangalap? Ay saan pa baga? Di sa mga matatanda rito, madami silang joke. Mas nakakatawa. Dapat sa susunod na tawag mo sa akin mas marami ka ng baong jokes. Siyempre naman. Para lagi kang masaya. Bakit? Kailan ba ako nalungkot?
Ay sus! Alam na alam ko yung tono ng boses mo pag may problema ka. Pati yung mga pabuntong hininga mo. Wow! Kilalang kilala? Lagi baga tayong magkausap. Siyempre kabisado na kita. Pero matanong kita, huwag ka magagalit ha. Ano yun? Wala na bang pag-asang magkabalikan kayo ng dati mong asawa? Ba't mo naman natanong? Ay siyempre, baka mamaya may gusto palang manligaw sa'yo. Sinagot mo. Tapos babalik ka lang din pala sa asawa mo. At sino namang manliligaw? Kahit sino. Sa totoo lang, malabo na magkabalikan kami. Kasi pareho na kami nagkasundo na maghiwalay eh. Alam din naman kasi niya na hindi na maaayos ang relasyon namin. Lalo na yung magulang niya at mga kamag-anakan niyang laging nakapalibot sa amin. Laging nakikialam. Wala akong peace of mind doon. Tapos siya tinotolerate lang niya yung gawain ng pamilya niya. Di nga niya ako maipagtanggol kahit hindi na maganda yung mga pinagsasasabi sa akin. Pangit naman yung ganon. Di niya ata alam pinasok niya. Hindi nga. Pareho pa naman kasi kaming bata noon. Bata pero nagpakasal agad? Wala eh. Akala namin true love na yung nararamdaman namin sa isa't isa. Panandalian lang pala yun. Kaya nga ang pag-aasawa, dapat pinag-iisipan yan at pinaghahandaan. Wala rin naman kaming magagawa. Kasal na kami. Kaso kahit gusto naming maghiwalay na talaga, hindi naman pwede. Wala namang divorce dito sa Pilipinas, tsaka kung meron man, ang mahal naman yata ng gagastusin. Paano naman yung anak nyo? Nasa kanya? Wala namang kaming anak. Bakit wala? Siguro kasi, ayun nga, maghihiwalay din kami kaya siguro hindi kami nagkaanak. Sa bagay. Pwede nga naman yon. Kung di pa talaga panahon, hindi ibibigay sa'yo. Papadudot pangalawang beses na yon na naitanong ni Aris pero hindi ko pa rin alam kung paano sasagutin kaya nagdahilan na lamang ako. Sobrang nahihiya kasi ako na sabihin sa kanyang hindi ko kayang magkaanak. Humiling na lamang ako na sana ay hindi siya mainis sa tuwing inililihis ko ang usapan. Sa maraming beses ko na kasing nakausap si Aris ay nalaman ko na ayaw niya sa malihim na tao. Dahil nga naman sobrang open niya at wala siyang inililihim sa kahit na sino. Pero sinabi naman niya na naiintindihan niya kung hindi ko masasagot yon. Sobrang curious lang daw talaga niya. Kahit naman may mga bagay pa rin na hindi alam ni Aris tungkol sa akin noon, ay nagpatuloy ang magandang pagkakaibigan namin. Pero habang tumatagal na nakikilala ko ang ugali ni Aris, ay unti-unting nahuhulog ang loob ko sa kanya. Siya kasi yung tipo ng tao na sobrang sipag at dedicated sa trabaho. Lahat ng hirap ay kinakaya niya. Sabi pa nga niya isang beses na walang mahirap sa taong masikap. Basta para sa pamilya niya ay gagawin niya ang lahat. Na hanggat kaya ng katawan niya ay magtatrabaho siya. Pero kahit na may nararamdaman ako sa kanya noon ay minabuti ko na lamang na itago yon. Dahil ayaw kong masirang pagkakaibigan namin at isa pa ay kasal pa ako sa dati kong asawa. May prinsipyong tao si Aris kaya alam kong hinding-hindi siya magkakamaling magkagusto sa akin. At yon ay isa palang napakalaking maling akala. Dahil hindi ko alam na may lihim na rin pala siyang pagtingin sa akin. Nalaman ko na lamang kung kailan nakabalik na ako ng Maynila, Papa Dudut. Kumusta na? Magkausap lang tayo noong nakaraang araw, uy. Pasensya na. Di ko kasi alam ibubungad ko sa'yo ay. Tsaka 4 na araw din tayong di nagkausap. 4 na araw ka dyan, 3 lang yun. 4 yun. Huwag ka na makipagtalo. Alam ko kasi ako ang laging nakatingin sa araw. Tumitingin din naman ako sa araw at may trabaho din ako. Pero maiba ako. Kumusta ka naman ba? Kumusta ang pamamasyal mo dyan? Di ka na nagmamay day ay. Ang totoo niyan, nakabalik na ako ng Manila. Kailan ka pa umuwi? Nung isang araw lang. Ang daya. Di ka man lang nagpasabi. Bakit naman? Tsaka biglaan lang yung uwi ko. Tumawag kasi yung boss ko na may kailangan akong ayusin na trabaho. Nainis nga ako at nakalive ako eh. Tapos iistorbohin niya ako.
Baka naman kasi panay ang leave mo. Sa'yo lang yata ako nakakita na empleyado na lagi nagpa-file ng leave. May 10 klase ako ng leave at 3 pa lang ang nagagamit ko kaya wag kang ano. Sorry naman, huwag ka na magalit. Di ako galit, nagpapaliwanag lang. Pero sayang talaga, di man lang tayo nakita bago ka umuwi. Bakit naman? Padadalhan sana kita ng maraming hipon at alimango. Alam ko paborito mo yung mga yon. Ang lakas mong kumain pag yun ang ulam natin dito sa bahay. Napansin mo pala yun? Oo, nasa iyo lagi ang focus ko ay. Huy, ang creepy mo ha. Anong creepy sinasabi mo dyan? Ang ibig kong sabihin baga, laging nasa iyo ang atensyon ko. Kaya ultimo yung pinakamaliit na bagay na lagi mong ginagawa, napapansin ko. At yan nga, napansin ko na malakas kang kumain pag hipon at alimango ang ulam. In fairness, tama ka dyan. Favorite ko nga yun. Oh, di ba? Nanghuli sana ako sa fish pond ng mga hipon, tapos alimango dun sa bakawan namin para nadala mo dyan pabalik. Hindi rin, 10 oras mahigit ang biyahe, baka bumaho lang. May maliit naman akong cooler dito. Pupunuin lang lagi ng yelo. Hayaan mo na, next time na lang siguro. Makabalik ka pa kaya rito? Di ko alam eh. Malay natin. Bakit ba? May sasabihin sana ako sa'yo pagbalik mo rito. Tungkol naman saan? Pagbalik mo nga rito, dun ko sasabihin. Mas gusto kong personal na sabihin sa'yo. May pa-suspense ka pang nalalaman? Paano pala kung hindi na ako makabalik dyan, di hindi mo nasasabihin sa akin? Ba't naman di ka makakabalik? Ano? Pupunta pa ako dyan para lang malaman yung sasabihin mo? Wala naman kasing thrill pag sa call ko lang sinabi. Ano ba kasi yun? Matagal na akong may gusto sa'yo, Rian. Simula pa nung ilang araw kang nagstay dito sa amin. Ayan, sinabi ko na. Gusto ko sana romantic ang gagawin ko pag amin sa'yo ay. Teka, ipaprocess ko lang yung sinabi mo. Nag-loading yata utak ko. Papadudot, hindi ko malaman ang tamang pagiging reaksyon ko sa pag-amin ni Ari sa akin. May parte sa puso ko na masaya dahil pareho pala kami ng nararamdaman. Pero may parte rin sa akin na nagsasabing mali dahil may asawa pa rin akong tao kahit nahiwalay na ako. At dahil nga hindi ko alam ang isasagot sa kanya noon, ay dinaan ko na lamang sa biro. Tila nakahalata naman si Aris at hindi na nagsalita pa ng kung ano. Hindi na rin niya inulit ang tungkol sa nararamdaman niya para sa akin. Marahil kung hindi nga ako kasal ay baka hindi ako nahirapang umamin sa kanya na may pagtingin din ako sa kanya. Dahil sa totoo lang, ay gustong gusto ko talaga siya. Kaya lang ay naisip ko noon na may mga bagay na mas mabuti na lamang na itago. Papadudot, ilang araw na nga akong hindi makapag-focus sa trabaho ko noon dahil palaging sumasagi sa isipan ko ang mga sinabi sa akin ni Aris. Hating-hati ang nararamdaman ko noon dahil ang sigaw ng isip ko ay mali ang magmahal muli. Pero ang puso ko ay iba naman ang sinasabi. Sa pagdaan nga ng mga araw ay tila pabigat ang pakiramdam ko. Lalo pa nga at bihira na lamang tumawag sa akin noon si Aris. Pakiramdam ko nga ay umiiwas siya sa akin at aaminin ko na nakakaramdam ako ng takot noon. Takot na baka unti-unting lumayo ang loob niya sa akin, Papadudot. Hanggang sa hindi ko nakinaya ang bigat ng dibdib ko at naglakas loob na akong umamin sa kanya. Seryoso ka ba? Oo nga. May gusto nga rin ako sa'yo. Hindi ko lang alam kung kailan nagsimula. Basta gusto kita. Baka naman pinaprank mo ako ha. Mahilig ka pa naman mag-prank. Sira, ano namang mapapala ko kung ipaprank kita ng ganito? Hindi lang ako makapaniwala. Para kasing in love ka pa rin dun sa ex mo. Anong in love pinagsasasabi mo dyan? Wala na nga ako ni katiting na feelings para dun. Biro lang. Sobrang saya ko lang. Kaya lang kasi, Kaya lang ano? kahit naman gusto natin yung isa't isa, hindi pa rin tayo pwede. Kasi nakatali pa rin ako sa dati kong relasyon. Ano naman? Oo, kasal pa kayo. Pero kayo na nga mismo nagdesisyon na maghiwalay. Nagkasundo na kayo pareho.
Sinabi mo sa akin yan, di ba? Tsaka may sarili na ring pamilya yung ex mo. Aba, dapat piliin mo rin kung ano naman ang magpapasaya sa'yo. Di mo kasi ako naiintindihan eh. Anong di ko naiintindihan? Ipaintindi mo sa akin. Ano na lang ang sasabihin ng mama mo? Yung anak niya pumatol sa may asawa. Alam mo, di naman natin kailangan sabihin kay mama na kasal ka sa una. Wala rin naman nakakaalam dito sa amin, ako lang. Kahit na. Mas iintindihin mo pa ang sasabihin ng ibang tao kesa sa akin? Rian, pareho tayo ng nararamdaman. Mahal natin ang isa't isa. Nagkakaunawaan tayo. Yun lang naman ang importante. Yung mga tao na yan, sina mama o kung sino pa, nakapaligid lang yan sa atin para sirain tayo. Sila ang magsisilbing pagsubok sa relasyon natin. Pero kung iintindihin mo sila, masisira talaga tayo. Di pa man tayo nagsisimula. Mama mo yun, Aris. Hindi basta ibang tao lang. Oo nga, pero malaki na ako. Matanda na ako. Hindi ako palpal na hindi alam kung ano bang papasukin ko. Ito na yun. Ikaw ang pinili ko. Kaya handa akong yakapin ka ng buo. Walang labis, walang kulang. Kahit pa nga yata may 10 ka pang anak, tatanggapin pa rin kita eh. Anong magagawa ko? Ikaw ang mahal ko eh. Eh paano kung itakwil ka ng mama mo? Alam ko ang pakiramdam ng walang pamilyang maaasahan, Aris. Itinakwil ako ng magulang ko dahil hindi ako nakinig sa kanila. Itakwil nila ako. Wala akong pakialam. Pero hanggat maaari, mag-ingat na lang muna tayo na wag nilang malaman. Lalo ni mama. Pero kahit malaman man nila, hindi kita iiwan. Ikaw ang pipiliin ko kahit na anong mangyari. Minsan nang nakialam sa akin si mama. Di na ako papayag na gawin niya ulit yun. Aris, Hindi lang ako basta salita. Kayang-kaya ko yung gawin. Basta para sa'yo. Kung dumating man yung araw na magkabukingan na, ipaglalaban kita kahit na anong mangyari. Hinding-hindi kita bibitawan dahil lang sinabi ni mama. May sarili na akong pag-iisip at alam ko kung anong buhay ang papasukin ko. sigurado ka ba? Paano kung nabibigla ka lang pala? Tapos ma-realize mo na mali pala na ako ang pinili mo. Hindi ako kailanman nagkamali sa desisyon na ginawa ko. Kasi bago ko gawin ang isang bagay, 1,000 beses ko munang pinag-isipan yan. Nang piliin kita, naisip ko na mga posibleng mangyari. Pero wala akong pakialam. Kasi mahal kita. Ako ba? Mahal mo ba ako? Oo, Kung ganon magtiwala ka lang sa akin, magkasama nating lalampasan lahat ng pagsubok na darating sa atin. sige. Magtitiwala ako sa'yo. Papadudot ng araw ding yun nga ay official na naging kami. Hindi na namin dinaan pa sa ligawan dahil alam naman namin ang nararamdaman namin. Tila tumaba nga ang puso ko sa mga sinabi niya sa akin. Ganun pala ang pakiramdam ng masabihan ka na ipaglalaban ka kahit na ano ang mangyari. Hindi ko kasi yun naramdaman sa dati kong asawa noon. Mas iniintindi kasi niya kung ano ang sasabihin ng magulang at kamag-anak niya. Hindi ko nga alam noon kung may natutunan ba siya sa wedding seminar namin noon. Kasi hindi niya man lang naisabuhay ang utos doon na mahalin ang asawa sunod sa Diyos. Ang pakiramdam ko noon ay least priority ako. Dahil mas importante pa rin sa kanya ang sasabihin ng mga magulang at kamag-anak niya kesa sa akin na asawa niya. Tuloy ay nagsisisi ako dahil nagpadalos-dalos ako sa naging desisyon ko at hindi ako mawala sa taling patuloy na nagbibigay sa aming dalawa bilang mag-asawa. Kung sana'y nakinig na lamang ako sa mga magulang ko noon na tapusin ko muna ang pag-aaral ko bago ako mag-asawa ay wala sanang problema sa relasyon namin ni Aris. Napag-alaman ko nga rin na dapat pala ay may asawa na rin si Aris. Ngunit marin lang itong tinutulan ng kanyang ina dahil ayaw nito sa babaeng gusto niyang mapangasawa. Nang tanungin ko siya kung bakit ay sinabi niyang nahuli ito ng kanyang ina na nagpapaligo pa rin kahit pa may relasyon na sila ng babae. Kaya naman mas lalo akong natakot noon, Papa Dudut. Manliligaw lamang yon pero agad na humadlang ang nanay niya sa gusto niyang mapangasawa. Paano pa kaya ako nakasal pa?
Dahil nga sa frustration at anxiety ko noon ay ilang araw din akong hindi nakapasok. Nabigla na lamang ako nang makatanggap ako ng sulat mula sa company namin na tanggal na ako sa trabaho. Pero imbis na malungkot ako noon ay natuwa pa ako dahil sa 5 taong kong pagtatrabaho doon ay hindi man lang ako nakaranas ng salary increase at hindi consistent ang 13th month pay. Ayos lang din naman na natanggal ako doon. Total ay matagal ko na rin namang balak na mag-resign dahil hindi naman nababayaran ng tama ang serbisyo ko. Isang araw nga Papa Dudut ay naikwento ko kay Aris ang nangyari kaya naman nagpresentas siya na total ay wala pa akong trabaho. Bakit hindi na lang muna raw ako magpakasyon sa kanila? Dahil nga medyo matagal na rin noong huli kaming nagkita, ako man ay sabik na ulit siyang makita dahil simula nang maging official na magkarelasyon kami ay hindi pa kami nagkikita ulit. Nakontento lamang kami sa chat at call. Natuwa rin sina Tita Wilma nung ibalita ni Aris sa kanila na magkasintahan na kami at naging maayos nga ang unang linggo ko sa bahay nila. Pero wala talagang lihim na hindi nabubunyag. Walang hiya kang babae ka? Tinanggap kita ng maayos sa pamamahay ko pero may tinatago ka palang baho. Hanggang kailan mo balak pa ikutin ang ulo namin? Sorry po, tita. Wala po akong balak na itago sa inyo. Natatakot lang po ako. Walang balak na itago. Ang kapal naman ang mukha mo. May asawa kang tao pero nandito ka nakikipagbahay-bahayan sa anak ko. Tinanggap kita ng maluwag dito. Ang ganda ng pakikiharap ko sa'yo. Yun pala, ginagawa mo ng kabit ang anak ko. Ma! Ano nangyayari dito? Eto, ba't di mo tanungin ang malanding babaeng to? Magdahan-dahan kayo sa pananalita niyo sa kanya. Hindi ko papayagan ng kahit anong pambabastos sa kanya. Aba, may gana ka pang gumanyan. Oo nga pala. Hindi mo nga pala alam ang kalandi ang taglay nitong babaeng to. Hoy Aris, ang babaeng yan may asawa pala at kasal pa. Paano niyo nalaman ang tungkol dyan? Anong paano ko nalaman? May nag-chat sa akin at binulgar ang sikreto ng babaeng yan. Akala ko nga nagbibiro lang pero nung makita ko yung picture ng kasal nilang dalawa ng asawa niya, abay hayop! Naniwala ako! Kasi alam nga namang ibang tao yung nasa picture ay pagmumukha niyang nandoon. Hindi na mahalaga sa akin kung sino tong nag-send sa akin ng mga message na to. Ang importante sa akin, alam ko na ang totoo na may asawa na palang babaeng yan. Tama na ma, hinaan niyo boses niyo. At bakit? Teka nga, ba't parang di ka man lang nagulat sa sinabi kong may asawa ng babaeng yan? May alam ka ba tungkol dito? Magsalita ka, Aris! Oo, alam ko na ang tungkol dito. Matagal na. Kaya kung pwede lang, tumigil na kayo. Kung hindi niyo kayang irespeto ang asawa ko, kahit ako na lang sana, bigyan niyo ng konting kahihiyan. Aris, naririnig mo bang sarili mo? Anong asawa mo pinagsasasabi mo? Kasal yan sa dati niyang asawa. Anong papel mo? Kabet? Gusto mong maging kabet? Hahanap ka na lang ng babae, yung may sabit pa. Hiwalay na sila ng asawa niya. Oo, kasal sila, pero matagal na silang hiwalay. May sariling pamilya na rin yung lalaki. Kahit pa, anong gusto mo? Maging katawa-tawa tayo sa mga tao rito? Ano na lang sasabihin nila? Si Aris pala, kabet. Gumising ka sa kahibangan mo. Hiwalayan mo na yung babaeng yan. Hindi ma, hindi kami maghihiwalay. Ano? Kinakalaban mo na ako ngayon? Hihiwalayan mo yan o itatakwil talaga kita? Hindi pa ako nagtatakwil ng anak pero baka magawa ko na kapag hindi ka tumigil dyan sa kalokohan mo. Mahal ko si Rian. Kaya kahit ano pang sabihin nyo, hindi ko siya hihiwalayan. Itakwil nyo na ako. Pero hindi na magbabago ang desisyon ko. Ah, ganon? Natuto ka ng lumaban sa akin? At ikaw, babae ka! Kasalanan mo to! Nilasan mo! Paano ba? Anak ko! Nasasaktan po ako! Pupunitin ko talaga yung anit mo dahil malandi ka! Bitawan niyo si Rian! Yung babaeng yan talagang pipiliin mo kaysa sarili mong ina. Ma, wala kayong ginawa kung didiktahan ako sa kung sino dapat ang mapangasawa ko. Pero dahil mahal ko kayo at may respeto ako sa inyo, nakinig ako. Ayaw nyo dati kay Jeline. Hiniwalayan ko. Ngayon pati si Rian, gusto nyong hiwalayan ko rin? Aba, Aris,
Kung sana matinong babae ang aasawahin mo, edi wala sana tayong problema. Mag-asawa ka kahit kailan mo gusto. Pero hindi ako papayag na makikisama ka sa isang babaeng may asawa na. Manaman! Hindi na ako bata! May sarili na akong isip! Kung may isip ka, hindi ka papatol sa may asawa na. Tanga! Matagal na nga silang hiwalay! May iba ng pamilya yung lalaki! Alam nga namang manatiling nakatali si Rian sa dati niyang asawa, naghanap na nga ng iba yung asawa niya. Kung pwede sa dati niyang asawa, dapat pwede rin kay Rian. Ano? Magiging miserable si Rian habang buhay dahil lang kasal siya sa lalaking matagal naman nang hiwalay sa kanya? Kahit ano pang dahilan, hindi mo na mababago ang isip ko. Hiwalayan mo yung babaeng yan o itatakwil kita. Di takwil niyo ako! Maigi pa nga na magkanya-kanya na tayo dahil pagod na rin akong intindihin kayo. Pero ni minsan ako, hindi niyo man lang inintindi kung ano yung mga gusto ko. Aba Aris, wag mo akong pagsasalitaan ng ganyan. Anak lang kita. Wala kang karapatang bastusin ako. Hindi ko kayo binabastos, ma. Pero sana intindihin niyo rin ako. Kung gusto niyo akong itakwil, sige. Wala akong pakialam. Tingnan mo nang naging impluensya ng babaeng yan sa'yo. Kung pagsalitaan mo ako, wala ka ng galang sa akin. Wala kang utang na loob. Utang na loob? Ako? Walang utang na loob? Wala na pala akong utang na loob kasi pinili ko kung ano yung magpapasaya sa akin. Pero di nyo ba inisip na bayad na ako sa lahat ng utang na loob na sinasabi nyo sa akin? Simulat sa pool nang mamatay si tatay, ako nang sumalo sa lahat ng responsibilidad niya sa pamilyang to. Ako nagtatrabaho para may makain tayo sa araw-araw. Sa kuryente ako rin. Sabi nyo, gusto nyo magpatayo ng tindahan. Ginawa ko ng paraan para kahit paano may pera kayo. Pero ano? Ang benta sa tindahan na pupunta lang sa pagsusugal nyo. May narinig ba kayo sa akin? Wala! Pati pagpapaaral sa mga kapatid ko, ako na rin yung sumagot. Tapos sasabihin nyo sa akin, wala akong utang na loob? Natural na buhayin mo kami dahil ikaw ang lalaki sa pamilya natin. Sa'yo kami hinabili ng tatay mo. Pero kung ganyan pala na isinusumbat mo sa akin lahat ng naitulong mo sa pamilya na to, lumayas ka rito! Isama mo yung babaeng yan. Pag iniwang kanya, sinasabi ko sa'yo, tatawanan lang kita. Sige, lumayas kayong dalawa rito, magsama kayo! At simula sa araw na to, wala na akong anak na Aris ang pangalan! Papa Dudut, dumating na nga ang araw na kinakatakutan ko. Hiyang-hiya ako at hindi ko alam kung ano pa ang mukhang mayaharap ko sa pamilya ni Aris. Pero laking pasalamat ko nga na totoo ang sinabi ni Aris ay hindi niya ako pinabayaan. Ipinaglaban niya ako at doon ko napatunayan kung gaano talaga niya ako kamahal. At dahil nga pinalayas na kami doon ni Tita Wilma ay nakiusap si Aris sa kanyang lola na kung maaari ay sa kanila muna kami makituloy. Aakuin na lang ni Aris ang gasto sa pagkain at kuryente basta pumayag lamang ito. Pumayag naman ang lolo niya at sinabing hindi naman kailangang solohin ni Aris ang mga gastusin dahil wala naman daw problema kung doon muna kami tutuloy. May gingaraw at may kasama siya sa bahay. Hindi rin naman daw niya pahihindian ang request ng paborito niyang apo. Sa isang linggo ko pa nga lang doon ay ramdam kong apo na rin ang turing sa akin ni Lola. Hindi niya ako pinakitaan ng pagkadisgusto kahit pa alam niya na kasal ako sa dati kong asawa. Saad pa niya ay wala naman daw karapatan ng kahit na sino na tumutol kung sino man ang gustong makasama ni Aris. Tiyak naman daw niya na alam nito ang ginagawa dahil hindi na ito bata. Sa pagtatagal ko pa doon ay hindi nagbago ang pakikitungo sa akin ni Lola. Todo asikaso siya sa akin at laging sinisigurado na kumakain ako ng tama at nasa oras. Pero syempre hindi ko naman inaabuso ang kabaitan niya kaya naman ako na ang nagpipresentang gumawa ng lahat ng mga gawaing bahay. May katanda na rin kasi siya pero madalas ay nag-iigib pa ng tubig. Hanggang sa isang araw ay nagpaalam si Lola sa amin ni Aris na kailangan itong umuwi ng Paracale dahil kailangan itong alagaan ng asawang may sakit. Kaya naman ipinagkatiwala niya sa amin ang bahay niya. Paminsan-minsan ay napapasyal siya at kalaunan ay ibinigay na lamang ni Lola ang kanyang bahay sa apo niyang si Aris. Hindi na rin daw siya makakauwi dahil babantayan na lamang niya ang asawang sobrang tanda na rin. Maging ang malaking niyuga na pagmamay-ari ng kanyang lola sa bundok ay
inihabilin na rin niya sa kanya. Dahilan ni Lola ay hindi naman daw niya madadala sa hukay ang lahat ng ari-arian niya. Wala naman daw siyang aasahan sa mga anak niya dahil wala naman sa mga ito ang may tiyaga na umakyat ng bundok at mamahala sa niyugan nila. Tanging si Aris lamang daw ang napakalaki ng tiyaga sa pagkokobra, kaya alam niya na hindi yon mapapabayaan kung sa apo niya mapupunta. Papadudot sa kabila ng pagtutol ng nanay ni Aris sa relasyon namin ay nanatili kaming matatag. Palaging sinasabi sa akin noon ni Aris na wala akong dapat intindihin kung hindi siya lamang. Dahil hindi naman daw ibang tao ang pakikisamahan ko kundi siya. Halos magdadalawang taon na kaming nagsasama noon at kahit kailan ay wala kaming naging problema sa pagsasama namin. Ni minsan ay hindi kami nagkaroon ng pagtatalo na kalamitang nangyayari sa lahat ng magkarelasyon. Ganon siguro talaga kapag alam ng lalaki kung ano ang priority niya sa buhay. Minsan ang nabanggit noon ni Aris na hindi pa man daw siya ikinakasal, ay alam niyang kapag pinasok na ng isang tao ang pag-aasawa ay dapat asawa na ang priority at hindi na ang ibang tao. Masasabi ko nga na maswerte ako na nakilala ko si Aris dahil kay tagal kong gustong maranasan ang ganon na lagi kang inuuna sa lahat ng bagay. Naisip ko nga na sana ay nakilala ko siya ng mas maaga nang hindi ko na kinailangan na matali sa isang kasal na nagsilbing kulungan ko ng ilang taon. Sadyang napakabait ni Aris at mapagmahal. Napakalawak ding ng pangunawa kapag minsan ay inaabot ako ng pagiging topakin ko. Imbis na sabayan ako ay nagpapakumbaba siya at lalambingin ako hanggang sa maging okay na ako. Hindi man nabibilang si Aris sa mga lalaking may kaya, may pinag-aralan at may trabahong pang big time, ay masasabi kong siya ang standard na hinahanap ng isang babae sa isang relasyon pagdating sa ugali at prinsipyo. Sa pagsasama nga namin ay hindi ko kailanman naisip na iwanan siya dahil siya ang tipo ng lalaki na deserve na mahalin din ng totoo at alagaan. Iilan lang ba ang lalaking kagaya niya na handang manindigan sa relasyong pinasok niya? Pero minsan nga ay nangangamba ako dahil wala pa rin siyang kaalam-alam tungkol sa kalagayan ko. Naisip ko na baka matulad din siya sa dati kong asawa na nag-iba ang ugali dahil lamang sa hindi ko siya nabigyan ng anak. Hindi ko alam noon kung paano ko ba ipagtatapat kay Aris ang totoo dahil sa tuwing na-delay ang period ko ay agad siyang nagtatanong kung buntis na ba ako. Pero dahil nakukonsensya ako at hindi naman habang buhay ay maitatago ko sa kanya ang katotohanan, ay nagpa siya na akong sabihin sa kanya ang totoo. Oh mahal, ba't nandito ka pa sa labas? Malamok na baga. Wala, hinihintay lang kita. Ang mahal ko talaga. Tara nga sa loob. Tingnan mo, puro ka napantal dahil sa kagat ng lamok. Ang tigas talaga ng ulo mo. Ginabi ka. Ang dami pa naming tinapos na nyog na babalatan. Nasugatan nga ako kanina sa Palawan. Ha? Patingin nga, malalim ba? Hindi naman. Ayos lang ako kasi nakauwi na ako sa'yo. At ano namang connect nun? Aba syempre, ikaw kaya nagpapalakas sa akin. Pagkasama kita, alam kong kakayanin ko lahat. Nambola na naman siya. Ikaw talaga. Hindi naman kita binobola. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ubarin mo na yung damit mo at basang-basa ng pawis. Maghahain lang ako ng pagkain natin. Tamang-tama. Kanina pa ako gutom. Pinapakain ako dun ni Kaambo kaso ang sabi ko, di ka kakain pag di mo ako kasabay. Talaga? Alam mo namang ikaw lang ang kasabay ko kumain. Alam ko. Hahayaan ko ba namang kumain mag-isa ang pinakamamahal kong asawa? Sus! Ano bang ulam natin dyan? Adobong atay, paborito mo. Wow! Talagang mapapalaban ako lagi ng kain sa'yo, mahal. Puro paborito ko niluluto mo ay. Nung nakaraan, pritong talong na may itlog naman, kaya naparami din kain ko. Nagrereklamo ka? Hindi ah, ikaw naman. Masayang masaya lang ako kasi ngayon ko lang naranasan na may mag-asikaso sa akin ng ganito. Obligasyon ko yun sa'yo. Tsaka ginagawa ko to kasi mahal kita. Kaya nga salamat talaga sa lahat-lahat mahal.
Sa pag-aasikaso, sa pag-iintindi, at higit sa lahat, sa pagmamahal. Ako nga ang dapat magpasalamat sa'yo. Kasi yung pagmamahal na hinahangad ko lang noon, ibinigay mo sa akin ng siksik at nag-uumapaw. Kahit kailan hindi ka nagkulang sa akin. Araw-araw nararamdaman kong mas lalo mo pa ako minamahal. Naku naman, ang asawa ko. Ganon din naman ang nararamdaman ko sa'yo. Alam ko kung gaano mo ako kamahal. Kaya ang swerte ko talaga sa'yo. Swerte din naman ako sa'yo. Naks, maghahanap ka pa ba ng iba? Siyempre hindi na. Ba't pa ako maghahanap? Nasa'yo na lahat. Salamat, mahal. Salamat kasi kontento ka na sa buhay na kaya kong ibigay sa'yo. Pero mas pagsisikapan ko pa. Kontentong-kontento na ako. Kasi ikaw yan. Sobra pa sa sobrang binigay mo sa akin. Mabuti naman. Bakit mo nga pala ako hinihintay? Alam mo namang gagabihin ako, di ba? Ano kasi, May gusto ka bang sabihin? meron sana kaso natatakot ako. Bakit? May nagawa ka bang kasalanan sa akin? Sabi ko sa'yo huwag kang matatakot magsabi sa akin kung may gusto kang sabihin. Alam mo namang makikinig ako at iintindihin kita. Ayos lang ba sa'yo kung hindi tayo magkaanak? Ayos lang naman pero mas masaya kasi kung may anak tayo, di ba? Bakit? Ayaw mo bang magkaanak? Hindi. Sa totoo lang gusto kong magkaanak. Kaya lang kasi may pikos ako, mahal. Hindi kita mabibigyan ng anak. Ha? Ba't di mo sinabi agad sa akin? Tanong pa ako ng tanong sa'yo kung buntis ka na ba? Mahal, sorry. Galit ka ba? Disappointed ka ba? Hindi, mahal. Hindi ko magagawang magalit sa'yo sa ganyang klaseng bagay lang. Naisip ko lang kung gaano kahirap sa'yo kapag tinatanong kita kung buntis ka na ba. Napakabigat siguro ng dibdib mo kasi hindi mo masabi sa akin ang totoo. Pero sana nagsabi ka agad. Maiintindihan naman kita, mahal. Natatakot kasi ako. Paano kung mag-iba rin ang pakikitungo mo sa akin kapag nalaman mo ang totoo? Paano kung kantsawan mo rin ako dahil lang sa hindi ako magkaroon ng anak? Tumingin ka sa akin, mahal. Sa tingin mo ba, ganong klase ako ng tao? Alam mo kung gaano kita kamahal, kaya imposible ang sinasabi mo. Yung asawa ko, pati buong pamilya niya katawa-tawa ang tingin sa akin. Naturingan daw akong babae, wala naman daw silbi ang matris ko. Shhh! Makinig ka sa akin. Mabigyan mo ko ng anak o hindi. Hindi mababawasan ang pagmamahal ko sa'yo. Tsaka hindi naman porke may pikos ka, hindi ka na pwedeng mabuntis. Mahal, ang dami kong napapanood sa TV na mga babaeng may pikos pero nagkaanak. Pwede pa rin tayo magkaanak. Wala namang masama kung susubukan natin ang susubukan. Hindi naman sa wala kang kakayahang magbuntis, mahal, kundi maliit ang tsansa. Pero lagi mong iisipin na hanggat may 1% na chance, kailangan nating panghawakan yon. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kami nga hindi nakabuo eh. Tayo pa kaya? Mahal, naniniwala ako sa kasabihang may plano ang Diyos para sa atin. Siguro hindi niya kayo pinagkalooban ng anak kasi hindi talaga kayo para sa isa't isa. O kaya naman alam ng Diyos na hindi ka mapapabuti sa kanila. Habang may buhay, may pag-asa. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Magtiwala tayo sa Kanya na ipagkakaloob niya sa atin yon sa tamang panahon at pagkakataon. Salamat, mahal. Salamat kasi lagi mong pinapalakas ang loob ko. Sinabi ko naman sa'yo na ang isa't isang magiging sandigan natin sa lahat ng oras. Kaya huwag ka na mag-alala. O kaya naman kung gusto mo, mag-alaga tayo ng biik para may baby tayo. Ang dami-daming hayop na pwedeng alagaan, biik talaga napili mo. Aba, may alaga na tayo, may pera pa tayo. Pag lumaki yung mga yun, pwede na nating ibenta. Para lang tayo mag-iipon ng pera sa pag-aalaga sa kanila. Sige, mag-aalaga tayo ng biik. Papa Dudut, napakaswerte ko nga talaga na si Aris ang lalaking muling inibig ko. Dahil wala siyang ginawa noon kundi ang iparamdam sa akin na walang kulang sa akin
at lagi akong sapat. Kaya naman mas lalo ko siyang minahal noon nang walang bahid ng anumang pagsisisi at pag-aalangan. Hindi man siyang unang lalaki sa buhay ko ay buo kong ibinigay sa kanyang pagmamahal at pagkatao ko. Kaya naman nagsama pa kami noon ng ilang taon. Nakahanap din ako ng trabaho noon bilang online tutor dahil ayaw ko na iasa lahat noon kay Aris ang mga personal kong pangangailangan gaya na lamang ng mga gusto kong bilhin para sa sarili ko. Lalo at alam ko kung gaano kahirap ang trabaho niya para lamang magkapera kami. Alam ko dahil minsan na rin niya akong naisama noon sa bundok kung saan siya nangangawit ng niyog at nasabi kong maswerte ako dahil hindi ko kailangan magtrabaho ng ganong kahirap. Sa pag-akyat panahog pa lamang ng bundok ay sobrang nakakapagod na. Sobrang init pa ang kalaban nila sa pagkakawit ng niyog at pagkatapos ay mano-manong pagbabalat ng niyog. Tsaka bibiyakin isa-isa ang mga niyog at pagkatapos ay iluluto. Ramdam na ramdam ko noon ang init mula sa nagbabagang apoy at napakasakit sa mata ng usok ng nasusunog na balat ng niyog na ginagamit nila bilang panggatong. At dahil nga sa nasaksihan ko kung gaano kahirap ang trabaho niya ay mas lalo kong pinahalagahan ang bawat sentimo na ibinibigay niya sa akin noon. Ginagawa pa nga niyang uling ang mga baon ng niyog noon at pagkatapos ay ibebenta ng 500 kada sako, pandagdag kita din. Papadudot wala akong masabi sa sobrang sipag ni Aris. Grabe na siyang kumayod kahit pa nga wala kaming anak. Alam ko na magiging napaka-responsableng ama niya kung sakaling magkakaanak kami pero tinanggap ko na rin na hindi talaga kami magkakaanak. Nag-focus na lamang kami noon sa pag-aalaga ng mga biik namin na binibili namin mula sa pinagsamang ipon namin. Sabi ni Aris na kapag lumaki na ang mga biik ay pwede na naming maibenta para sa mas malaking halaga. Nakakatuwa lang noon papadudot dahil hindi waldas si Aris sa pera. Hanggang sa naisipan ko nga noon na mag-invest para sa isang maliit na negosyo. Paggawa ng mga mini donuts ang napili kong negosyo na hindi rin nagtagal ay naging mabenta hanggang sa maramihang order ng ginagawa ko. Minsan ay tinutulungan ako ni Aris sa pagbibake at kung minsan naman ay siya ang nagdi-deliver kapag wala siyang trabaho at kapag malapit lang naman. Sa kabila ng pagiging successful ang negosyo namin noon ay tuloy-tuloy na pasok ng pera sa amin ay hindi siya tumigil sa pagkokopra. Sa kagustuhan niyang makapag-ipon at may paayos ang bahay na iminigay sa amin ng kanyang lola. Kinakain na kasi ng anay ang mga kahoy na haligi at butas-butas na ang yero sa sobrang tagal at kalumaan na. Nagtulong kami sa pag-iipon hanggang sa unti-unti na ipaayos nga namin ang maliit na bahay. Wala na akong mahihiling pa noon dahil matiwasay at sagana ang naging pagsasama namin. Pero hindi naasahang pangyayari ang siyang bumawi ng kanyang buhay, papadudot. Malamig na bangkay na siya nang abutan ko siya sa morgue. Ang kwento sa akin ng mga kasama niya ay nabagsakan siya ng niyog sa ulo habang nagkakawit. Hindi naman nila kaagad na isugo sa ospital si Aris dahil nasa mataas na bundok pa sila. Pahirapan pa na ibaba siya dahil matarik ang daanan at alam ko yon. Pakiramdam ko noon ay gumuho ang mundo ko. Sobrang sakit, papadudot, na kung kailan unti-unti na naming natutupad ang mga gusto naming mangyari ay saka pa yon nangyari sa kanya. Sobrang paghihinagpis ang naramdaman ko ng panahon na yon dahil siyang bumuo ng pagkatao ko. Pero nawala din siya sa akin. Ang dapat buo na ay muling nahati sa pagkawala niya. Ang masakit pa noon ay ako ang sinisisi ni Tita Wilma sa pagkamatay niya. Arisan ako! Bakit sa'yo pa nangyari ito? Bakit ikaw pa? Tita? Ikaw! Anong ginagawa mo rito? Lumayas ka rito! Namatay ang anak ko ng dahil sa'yo! Gusto ko lang po sanang makita si Aris. Hindi! Lumayas ka! Layas! Ma, ano ba? Tama na! Igalang niyo naman si kuya kahit ngayon lang. Burol niya tapos ganyan kayo. Bigyan niyo naman ng katahimikan si kuya. Tsaka wag niyo nang isisi kay Rian yung pagkamatay ni kuya.
Si Rian ba ang pumatay? Hindi naman, di ba? Aksidente ang kinamatay ni Kuya. Pero kung hindi siya sumama sa babaeng yan, hindi sana siya mamalasin. Hindi niya sana sasabihin ito. Tama na po! Respeto niyo naman sana si Kuya kahit ngayon lang. Hindi siya matutuwa na ganyan ang pakikitungo niyo sa asawa niya. Anong asawa pinagsasasabi mo? Hindi yan asawa ng kuya mo. Ma, ano ba? Patay na nga si Kuya, ganyan pa rin kayo. Wala tayong magagawa kung siya ang mahal ni Kuya. Nagmamahalan silang dalawa kaya sino ba tayo para tumutol sa kanila? Tigilan mo ako, Jocelyn. Huwag mo akong sabihan kung anong dapat kong gawin. Anak lang kita. Manahimik ka kung ayaw mo pati ikaw madamay sa galit ko. Di na ako magtataka kung bakit mas pinili ni Kuya na umalis sa atin. Kasi feeling nyo kayo lang ang tama at dapat masunod. Para kaming mga robot na laging nakasunod sa mga sasabihin nyo kahit sobra na, kahit mali na. Hayop ka! Mga walang utang na loob! Mga pweset! Magsama-sama kayo! Pasensya ka na ha. Nadamay ka pa sa galit ni tita sa akin. Wala yun. Sumusobra naman kasi talaga siya. Kailangan niyang makarinig ng ganun paminsan-minsan para naman magpreno siya sa kakatalak niya. Maraming salamat sa pagtatanggol mo sa akin. Gustong-gusto ko lang talaga makita ang kuya mo. Ginawa ko lang ang dapat. Wala ka naman talagang kasalanan eh. Naghahanap lang talaga si mama ng masisisi kasi nga punong-puno ng galit ang puso niya. Pero baka nga tama si tita. Na ako ang dahilan kung bakit namatay ang kuya mo. Hindi, ano ka ba? Huwag mong pinag-iintindi yung mga sinasabi ni mama. Ganun yun minsan. Di niya alam yung mga lumalabas sa bunganga niya. Saka kahit naman siguro hindi kayo umalis sa amin, mangyayari pa rin to kay kuya. Kasi nga, kung nakatakda talaga ang isang bagay, mangyayari at mangyayari. Di ko alam kung anong dahilan ng Diyos kung bakit binawi niya agad si kuya. Pero isa lang ang alam ko. Lahat ng ginagawa niya, may dahilan. Kaya lang, ang sakit. Parang nung isang araw lang, ang saya-saya namin nag-uusap. Tapos kahapon ng umaga bago siya umalis, sobrang lambing niya. Malambing naman talaga siya, kaya lang sobra talagang lambing niya kahapon na parang ayaw na niyang umalis. Na parang ayaw niya akong iwan sa bahay. Yun na pala yung huling beses na malalambing niya ako. Huling beses na mayayakap ko siya. Hindi ko alam kung paano na ako ngayong wala na siya. Parang hindi ko kaya. Huwag mong sabihin yan. Hindi matutuwa si kuya kapag narinig niyang sinasabi mo yan. Andito ako. Alam kong huli na pero gusto kong bumawi kay kuya. Para sa lahat ng sakripisyo niya sa pamilya namin simula pa noon. Hindi man sa kanya, pero alam kong makakabawi ako sa kanya sa pamamagitan mo. Magiging masaya si kuya kapag nalaman niyang hindi ka na mag-iisa. Ayoko nang abalahin ka pa. Siguro ako nga talaga ang nagdala ng malas sa buhay ng kuya mo. Baka madamay ka pa. Parusa siguro to sa akin kasi may asawa akong tao pero nakipagrelasyon ako sa iba. Oo, kasal ka sa iba. Pero matagal na nga kayong hiwalay, di ba? Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Hindi ka pinarurusahan ng Diyos. Malamang sa malamang, may plano talaga siya para sa'yo. Kung ano mang plano niya, wala akong pakialam. Bakit kailangan si Aris pa? Pwede namang ako na lang. Hindi deserve ni Aris ang mamatay ng ganito kaaga. Ang dami pa naming plano sa buhay ng magkasama. Ay, ano man ang nangyayari ngayon, hindi natin dapat questionin ng Diyos. Alam kong mahirap pero hindi lang naman ikaw ang nawalan. Kami rin. Nawalan kami ng isang miyembro ng pamilya. Masakit, Rian. Kasi si kuya ang nagtaguyod sa aming magkakapatid simula pa nung bata kami. Pero yung iba naming kapatid na kapag tapos lang, lumuwas na ng Maynila at hindi na kami naalala. Ni hindi man lang nakaalala sa taong nagsakripisyo ng husto para mapagtapos sila ng pag-aaral. Di ko pinangarap tumulad sa kanila, kaya kung kaya ko, gusto kong bumawi kay kuya kahit sa pamamagitan mo lang. Kaya sana wag mo akong tanggihan. Kung kailangan mo ng tulong, basta kaya ko, handa kong tulungan ka. Maraming salamat, Jocelyn.
Pero hindi ko man lang nalaman na may iba pa pala kayong kapatid. Matagal na rin kasing kinalimutan ni Kuya na may iba pa kaming mga kapatid. Masamang-masama ang loob ni Kuya. Hindi nga naman daw siya humihingi sa mga kapatid namin ng kapalit. Yun lang daw sanang kumustahin man lang kami dito. Pero kahit yun, hindi nila nagawa. Nakakaawa naman pala ang kuya mo. Sana man lang naisip nila yung hirap ng kuya nyo para sa kanila. May mga ganun talaga sigurong tao na kahit kapatid mo pa kaya mong talikuran. Ano nga kasi yung kasabihan na yon? Hindi marunong lumingon sa pinanggalingan? Oo, yun nga. Pero salamat talaga, Jocelyn, ha? Papadudod sa kabila ng matinding galit noon ni Tita Wilma sa akin ay laking pasalamat ko na pinayagan niya akong makarating sa araw ng libing ni Aris. Naintindihan ko kung bakit ganong kalaki ang galit niya sa akin, isa lang naman siyang ina na nawalan ng anak. Sayang nga lang at hindi man lang sila nagkaayos ng kanyang anak bago ito mawala. Namatay ito nang may sama pa rin ang loob sa kanya. Muntik na nga akong mahimatay noon, Papadudot, nang ibaba na ang kabaong niya. Pakiramdam ko ay hindi ko nakakayanin na mabuhay nang wala siya, pero tila may ibang plano para sa akin ang tadhana dahil makalipas lang ang isang buwan ay nagsimula akong makaramdam ng kakaiba sa aking katawan, Papadudot. Ang akala ko noon ay baka dahil lamang sa stress at depression sa pagkawala ni Aris. Madalas kasing mainit ang ulo ko at may mga amoy o lasa na ayaw ko. Kaya pansamantala rin akong nagsara noon. Ayaw ko kasing naaamoy ang amoy ng harina at chocolate ng mga panahong yon. At dahil nga nakakaapekto na yon sa negosyo ko at sa pang-araw-araw na gawain ko, dahil madalas din akong nahihilo ay minabuti ko magpa-check up na sa doktor. Papadudot, laking gulat ko nga nang sabihin sa akin ng doktor na 2 buwan na akong buntis. Hindi ako makapaniwala. Ilang ulit pa ako nagtanong noon sa doktor dahil baka nagkamali lamang siya. Sinabi ko pa sa kanyang diagnose ako na may PCOS kaya imposibleng buntis ako. Ang tagal na naming sinusubukang makabuo pero lagi kaming bigo. Ang sabi naman sa akin ng doktor ay hindi yun imposible pero napakaliit nga lang ng tsansa na magbuntis sa mga kagaya kong may PCOS. Magpasalamat na lang daw ako dahil isa ako sa mga daang may PCOS na nabigyan ng pagkakataon na magbuntis. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko ng mga oras na yon, Papadudot. Napaiyak pa nga ako dahil sa magkahalong saya at lungkot. Masaya akong magkakanak na ako pero malungkot ako dahil hindi man lang siya nakita at nahagka ng ama bago ito nawala. Naiparamdam ko sana kay Aris ang saya ng pagiging isang ama. Dahil yun ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Sobrang saya ko na sa wakas ay magiging nanay na ako. Pero sa kabila ng biyayang dumating sa amin ni Aris ay hindi tinanggap ni Tita Wilma ang bata dahil iniisip niyang hindi kay Aris ang ipinagbubuntis ko. Mabuti na lamang at nasa panig ko si Jocelyn. Napakalaking challenge kasi para sa akin noon ang magbuntis nang wala akong kasama sa bahay, pero sa tulong ni Jocelyn at pag-alalay sa akin ay nakaya ko. Sa ngayon nga ay masaya na ako kasama ang munti naming anghel ni Aris. Kahit pa nga hindi pa rin siya tanggap ng kanyang Lola Wilma, nagpatuloy ako sa buhay bilang isang full-time mom at small business owner. Nag-resign na rin ako bilang online tutor dahil gusto kong mas matutukan ang pag-aalaga sa aking anak at sa pagmamanage ng negosyo. Ang mga biik namin noon ay malalaki na ngayon at kaunting panahon na lamang ay pwede nang ibenta. Kahit wala na nga si Aris ay pinagpatuloy ko lahat ng mga nasimula namin. Maging ang bahay na ibinigay ng kanyang lola sa kanya ay hindi na niya binawi mula sa akin. Sinabi pa sa akin ng kanyang lola na nasa akin na rin daw kung ano ang bala kong niyugan na ibibigay niya kay Aris. Ang sabi ko ay hindi ko na yon pakikialamanan dahil wala naman akong karapatan sa lupang yon, kaya ang sabi niya ibebenta na lamang niya sa may gusto. Papadudot, dinadalaw-dalaw ko na lamang ang puntod ni Aris kasama ang aming anak kapag araw na wala akong masyadong order na gagawin at kapag special occasion namin kagaya ng birthday at anniversary namin. At sa darating nga na first birthday ng anak namin ay mas gusto kong i-celebrate na lamang yon sa puntod ni Aris. Para kahit na wala siya ay tila kasama na rin namin siya sa mga special events na nangyayari sa amin ng anak niya. Lagi na rin ako nagsisimba ngayon, Papadudot, dahil nagpapasalamat ako
na sa kabila ng mga hindi magandang pangyayari ay binigyan niya kami ni Aris ng isang napakagandang regalo. Sigurado ako na kung nasaan man ang mahal kong si Aris ay napakasaya na niya. Totoo nga ang sinabi niya na habang may buhay ay may pag-asa. At dito ko na nga po tinatapos ang hopeful na kwento ng aking buhay. Maraming salamat po Papa Dudut sa kaliman na isa itong aking sulat sa mapalad na mapili ninyong basahin sa araw na ito. Dito sa Barangay Love Stories. More power po sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Rian. Maraming salamat Rian sa pagbabahagi mo ng iyong inspiring na kwento. At congratulations sa inyo ng baby mo. Talaga nga namang hindi natin malalaman kung ano ang mangyayari sa kinabukasan kaya habang nasa iyo pa at kasama mo pa ay pahalagahan mo. May mga bagay din na akala mo ay wala ng pag-asa pero may iba palang plano ang nasa itaas. Nasa sa atin lamang kung paano natin ito tatanggapin at pagyayamanin. At huwag kakalimutang magpasalamat sa Kanya sa regalong Kanyang ibinibigay. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.